So, ayan po, magandang hapon po. Ay, hindi pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. O magandang tanghali na po pala. So, ano bang oras na? Hindi ko na alam. So, andito pa rin po kami sa, ano to? Mungkada tapos na? Mungkada tayo, Mungkada. Andito po kami sa bayan po ng Mungkada, Tarlac. So, meron kaming ipapakitang property po dito na 5,500 square meter naman po siya. So, ito nga po ay sementado na po dito. Ayan, nahatip na dito na po minto yung sementado po niya. Ayan, ito po yung way na papunta po sa highway. Siguro nasa mga 2 kilometers po siguro ang layo po niya. So tara, punta natin yung property. So ito po yung kanyang right of way. Ayan, right of way po ito ng mga property po dito. So 4 meters daw po yung lapad ng kanyang right of way o daan po nila. Ayan, daan po ng mga ano po dito, mga bubukid. As yung katabi po niya ay isang resort. Ewan ko lang po kung nag-ooperate pa yung resort na yan. So dito daw po mag-start yung property. Yan, diretso daw po ito. Ayan, tapos umabot, parang hindi na po yata daw nasakop yung isang mangga doon na malaki. Pero yung isang mangga po dito na malaki ay nasakop daw po yata. Sabi po ng source po namin yan, si kuya yung naka-red. So yun po sinabi po sa amin. At ang presyo daw po ng property nito ay i-asking daw po namin, sabi po niya, ng 1.7 million. 1.7 million po yung asking po ng property, asking ng presyo ng property po na ito. Ano po siya nga, ano po, bukid po siya, rice field, pero ayan, flat terrain po siya. Tapos dito may daan ng tubig, patubig po nila dito. So malakas po yung mga deep well po dito. Yun po ang source of water po nila dito ay deep well. Nawasa, baka wala pa po dito. Tapos yung power line, dyan lang po sa bandarian yung power line sa likod niyan. Sa likod ng property may poste po doon. So simula po doon hanggang dito po sa may pader, siguro na sa mga kulang-kulang 50 meters. So sabihin natin 50 meters more or less na lang po yung kanyang entrada ng property na ito. Ayan. So at least po meron po siyang kalsada. Hindi nga lang po na-develop, pero matigas naman po siya. At madamo, 4 meters nga daw po yung lapad. Siguro po nasa mga 3 meters na siguro tong lapad po niya. Estimate ko lang naman po yun. So magdadagdag tayo konti dito ng tag 0.5 meters both side para maging 4 meters po siya. Ayan. So 5,500 square meter po ito. Sa akin po ay meron po silang tanim na palay po ata. Nag-dry seeding yata po sila or mais. Hindi ko alam kung anong tinanim nila dito. Ayan. So meron pa parang mais, may palay. Hindi ko alam kung ano yung tinanim po nila. So 5.5 hectare. 5.5 o 5,500 square meter. Nabubulol tuloy ako. 5,500 square meter po itong property na ito na binibenta po namin sa araw na ito. Isang property po ito na malapit din po sa highway. Ayan. Sa town proper, ang pinakamalapit na town proper po nito ay town proper po ng San Manuel, Tarlac. Tapos sa Mungkada, mga ilang kilometro rin po layo po yung sa town proper niya, siguro sa mga 4 to 5 kilometers siguro. Tapos dito sa San Manuel siguro sa mga 3 to 4 kilometers po, mga ganun. Estimate na naman po yun. Pero ang pinaka the best po na exit kung sakasakaling gusto nyo puntahan tong property nito, mag-anaw T-Plex na lang po. Then meet up po tayo sa Mungkada town proper o sa tapat ng munisipyo kung gusto tignan tong property po na ito. Ayan. At kung gusto nyo kausapin yung may-ari nagbebenta, kausapin natin po siya. So tinanong ko nga sa source po namin kung sagot nyo yung capital gain tax ng property nito, yung seller, hindi po niya masabi dahil kanina lang daw umaga sinabi sa kanya itong property nito. So fresh na fresh po na sinabi niya po sa amin. Kaya yun nga po, ang sabi po niya ay kung gusto nila bilhin, kung gusto pa i-negotiate yung price, sabi niya kausapin natin yung mismong may-ari para may negotiate pa nila yung price kung gusto nila. Ayan. So sa 1.7 tinanong ko nga, yun nga po, kakausapin daw niya para yun nga po, may niya yung about sa obligasyon po na sa capital gain tax, sa documentary at ganoon din po sa 5%. Ayan. Pero yun nga po, ang sabi namin, dapat sana kahit hindi mawala yung 5% natin kako. Tsaka dapat sana kako sa kanila, ang sasagutin talaga dapat ng may-ari na pag nagbebenta ay yung 5% ng agent. Kung nilapit nila sa ahente,
yung capital gains tax kasi sila na nag-gain sa property, at yung documentary stamp sana sa buyer na yun, pero ipapasok natin kasi para maging 7.5% na lang yung babayaran ng seller. Pero depende pa rin po sa usapan po yan, kasi ang 1.5% na documentary stamp sa buyer po talaga yun. Ayan. Tapos yung relocation survey sa seller po sana yun, kasi bago mo ibenta yung property mo, dapat kailangan mong iparelocate po muna para malaman mo yung eksaktong boundary ng property mo. Ayan. So sa buyer naman po, sasagutin niya transfer of title. Yun, yung documentary stamp sana. Ganoon din po yung deed of sale. Yan. Yung sa transfer of title, may mga naka-indicate na po doon para ma-transfer title. Kailangan nyo bayaran po yung mga bayaran po sa transfer of title. Ayan, kung ipapatransfer nyo sa amin yung title po, meron naman po kaming taga-transfer, meron po kaming kakilala, pero babayaran naman po natin yung kanyang tinatawag na professional fee. Yun po yung babayaran natin. Ganun din po sa seller. Ayan, syempre kung sa inyo po namin sa amin niyo po ipapalakad yung sa capital gains tax, syempre babayaran din po natin yung professional fee ng aming taga-lakad. Ayan. So kami naman po mga ahente, tutulong po kami para isaayos o kunin yung mga dokumento na kailangan para sa pagpapakompute ng capital gains tax, sa mga dokumento na kailangan sa pagtatransfer ng title. Ayan, doon din po kami na rin po gumagawa ng mga dokumento kagaya ng kunyari magda-down kayo, mag-earnest money kayo, gagawa kami ng conditional sale at saka acknowledgement receipt. Ayan, both side po yun, at ipapanotary po natin yun sa attorney. Ganun po ang ginagawa po namin para both side protektado po, may black and white pong inahawakan. Ayan, so ito lang po kasi yung detalye ng property nito, dahil wala naman pong ganong nakalagay dito, o wala naman pong ganong nakatanim po dito sa property nito. So meron daw isang mangga lang, baka yun daw yung mangga sabi nung source po namin, kaya hindi pa niya gaano to kasi kaninang umaga lang daw po nila sinabi na benta po ito. At baka sakali daw po pag na-ibenta ito, nabili nyo, baka daw po isusunod yung kabila. So pwede kayong mag-expand, dahil sinukot po namin via Google Map yung property ng kabuuan nito, nasa mga 1 hectare po siya. So yung kalahati ng yung 5,500 square meter, lumagpas po sa may mangga po na yan. Simula po doon, lagpas sa mangga na yan na namatay, tapos diretso hanggang doon na po yan. So managhanap po ng ganitong property, baka ito na po yung nahanap nyo. So sa mga bago pala sa YouTube channel, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pakihit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po ng mga property na kagaya po neto. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.